Kaya naana mo yung overview. Tawag na ko anak, Bible synthesis. Oo. So before you proceed to Bible analysis, your Bible synthesis. Importante yun. Kaya dili man na siya ka-survey lang at the-surface value sa ibabaw lang na hindi tayo kung gamay yun. So nag-islo na lang siya detalya niya. Very seldom islugan usahay sa mga formal studies, even in Bible school. Usahay ang estudyante na ang dayon sa pagtuunan na dito lang ihatag nila ang usahay sa ibabaw. Kaya hindi man ta Bible school. Kasi puntuan niya. Ang puntuan niya, yung Biblia ang ihatag sa tagsatagsaran ito. Kunya, nakatagkat natin katundanan na sa kini. Ang Bible dili para lang sa mga tutlo, mga pastor, o mga scholars, para sa matang istuhan ng kini. So, ibuhat na ito, atong isumpa na siya, usap na ito, o niya atong iunit. Research ng ubang research, i-compile, i-intunan, i-process nimo, o i-package nimo nga masabtan ko sa lahing ko mga level. O na siya ipuntuan na. So, na siya'y seryosong sources pinikuhaan ko sa pagkuhan. Okay? So, na siya, kapag practical na application, na-audio. Wala pa din yung pagsabot sa Ginoo. Dako yung pagsabot sa Ginoo. Yung makita niyo ang Bible, wala isulat sa Mars. Na ADI sa Pilipina, analis ang dinis ka, kalimutan isulat niya, pwede din notice ang Bible sa ubay. Sa atong lugar, sa atong realidad. Oo. Mga ka na. So without any further ado, let us all rise at this point. Dito ka. I-stretch mo yun. Parang kontra na sa init ba? I-stretch ang kamot pataas, stretch sa kilid. Pataas mo na, pataas na, kilid. Pagkumanda sa kilid, stretch. Yan, katubangan. Yan. Para lang makasirculate ang atong dugo sa atong kausap-usap ko. Yan. Ang tubig na to available niya. So, yung ng tubig. Pangluwas sa duka. Ninit. Okay. Okay na. Okay. doktrina sa pagtulunan sa mga adlaw, ipaningkamutan ako na pagay may iuyon sa Biblia naman ngayon. As much as possible, inclusive, biblical and scriptural siya. Okay. Sa mga tuon, gusto nyo further mo stretch pa sa pagtuon. At unay mga sources na
ubang mga uban po ng mga sources nga dili lang ibilin atong ikuha dito. So balikon ko, isupa nato kana o atong ipaabot para masabtan. For example, isa sa mga authors na paborito na kong gamiton when it comes to biblical prophecy, si Dr. John Walworth of Dallas Theological Seminary. Respected sa usapan ko bang lain-lain kampo. Bisan sa mga reform, from the reform traditions sa mga kampo sa mga Kristohanon, from the reform traditions, like J.I. Packer, kini si J.I. Packer, uli na po sa puro na mauli na nas ginuotanan, no? Si J.I. Packer, ikan sa lahi na kampo, and lahi po ilang mga panataw paruganan, pag-abot sa pagtulunan sa katapusang mga adlaw. Pero pag-abot sa biblical prophecy, thumbs up with siya kay respetado gundila si John Walworth. And John Walworth, nahimong teacher ni John MacArthur, okay, sa Dallas before. John MacArthur was a product of Dallas before ko siya nag-evolve ko siya, niyadagan ko siya na-learn ko niya, and John MacArthur was really respected. The great expositors of all time in our generation, maayo kaayo siya. Yes, is also man. Siya kaugalingon po niyang talento o gasa na ihatag sa Ginoo. But some of his teachings that he also continued to keep, yung mga learning niya, lessons na inakatunan from his Dallas days. No? Sayang anak. So, naghamutan at makatunan. So, one of the references ang ikuha po si John MacArthur. So, kini sila muling pero pasabot na kalahian sa ginagmaymutan sa detalya, pero atong gitanaw diha ang pagsusi nga asa ba mas Biblia mo? Wala ba tayo sugod na? Nagsugod na ta? Talaga mo ito mga scholars dito. Okay, ito na ta. Nagsugod naman diha ita. Sige rin kong storya din. Okay. Let's pray muna. Lord, bless our time. Salamat sa iyong kayo. Pagpus kami kanino Ginoo. Ubali kami sa aming pagtuon. Iyahe kami. Lord, once again, let your Spirit teach us. Taga-iglagdag ang aming mga kasagkasi. Masabta kami. Dasiga kami, liguna kami, pinasikat sa imuhang pinaagsin pulong Ginoo. Ug salamat kayo sa naging mo. Panalangin o grasya na pinag-ulan ng panahon. Isang kami. And so we submit ourselves to you all throughout the duration of our time. Bless this, Lord, this moment. Bless this sacred meeting, Lord, this solid study of your word. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, natin mga lain-lain ng mga sources before. One is what I respected is Dr. White Pentecost. Sila Royce and most are mga Dallas scholars. Pero sa mga kabuko sa laibod na kampo. So, atong tanaan, paano na ito subayon kining pagtulunan sa mga katapusang mga adlaw. Naunaan na ito sa kitawag na itong Bema Judgment, yung paghukom ni Kristo, na usa ka klaseng paghukom na exclusive para lang sa mga Kristohanon. O paghukom kini aron dili aron sigutan ka, paghukom kini aron tagaan ka panalangin o reward. So atong himuon ka na ng klaro nga punto. So Bema Judgment, or tawag ko natong the judgment seat of Christ, is a judgment of giving of rewards, paghatag o mga grasya, panalangin. So, kung nakuhita sa na to, itagatag taas na lugways Ginoo, 80 years. Bansa ito, kung exceed pa tag 90 years. Bonus na yung kadalang lapas na kagsay-sita. Pagod kang sitinta, bonus na na. No? Yan, tagang yung taas na lugways Ginoo. Kanang gihatag sa Ginoo ni mong panahon, niya kasamanon ka. Katuntanan ni mong mga paningkamot, sakripisyo, pagpangalagay sa Ginoo, maghihimo mo sa iyang himaya, sa pagpanday sa itinarian, na ato'y ganti
So, ang ato bang mapaningkamot, ang intensyon ni ang himaya sa Diyos? Okay? O sa kung paningkamot nato sa masagulan ng atong puso, atong kaugalingon. Kunya usahay, atong himaya. Mauna nga naay makuhaan, no? Ang uban. So, pagkabot sa namin, susunod mag-i-assist ang inyong performance. Igiinan na lang ako pang-package para mo tatak sa inyong una-una sa dagan ng isulat niya na mo tatak sa inyo nga pwede di ay na ang akong reward, okay, ma-preserve siya basta kining maong mga gibuhat na ko ang tungog sa Ginoo, no? Ang naikita din. Pero kung sa akong mga paningkamot, dili ang tungog sa Ginoo, dili ang ngalan niya natuboy, o pinasikap kini sa akong flesh, sa akong paningkamot lang, although I have all the good intentions and good motives of doing things, and yet ang problema lang, dili na paingon ngadto sa kahimayan sa Ginoo. That might be a loss of my reward. Kasi ang judgment set ni Christ, may mo determine kung pag-assist mo sa imong agi dili sa kalibutan, kung ikaw ba will receive your reward or you will lose that reward. Pwede makukuha ng maong panalangin. At tagaan kang posisyon po in the future sa kikas o kinabuhi. Ang basihanan sa imong posisyon ito o placement ni mo dito nakabase sa imong performance din. So, ayong ibayin mo sa 90 years ni mo dito yung eternity. Sabta ninyo? So, ayaw kayo usigi kinabuhi ng own pleasures niya. Nalimtan na itong Ginoo, okay na naman. Ayaw ibayin mo, hindi na, temporary yung kinabuhi na ito, 90 years na. Abot talaan ka, 20 anyos na edad. Pero, imong ibayin mo sa eternity, sa klase ng mga supposedly na panalangin uta, imong gawin mo. Ayaw usigi, don't waste your time, don't waste your resources, your pressures for nothing. Balay kamainan, mahinudan, and don't waste your God-given natural talents or abilities o uban pa mga spiritual gifts na gihatag sa Ginoo sa imo. Kay muhatag ta o subit at umagon sa Ginoo. Now let us proceed. Tingnan nyo sa big screen. Yung first part muna ng Bima Judgment, atong naana sa at gisgutan na to last time, di magpadayon kita, iwasun ko na portion, mga taglang ko guide, asa ka human dito niya. I will give the part 2, para kanang inyong second set sa inyong didawat karon, ma-discuss na to. We still going to discuss yung part 1, no? And atong tanawon ka na karon. Okay. Yan. Mao ka nang naa sa screen. Nakita ninyo mga igsoon? Mao ka nang naa sa screen karon. Atong iskutan. Now, ang atong focus diha, kini gitawag natong judgment seat of Christ sa PowerPoint. Ito yung part 1 ninyo. Tanawin yung part 1 sa inyong notes. Kinsay na ay part 1. Ang ihatag na ko karong adlaw lang part 2. So, dinhi, muadto na ta sa kanang kita ninyo ano sa ang ano nato ang screen natin, nandun tayo sa the judgment set of Christ. So, i-explain na nato ka na ang judgment set. Nagpasabot ka na reward. So, natay mga reference in Corinthians 5 verse 10 sa inyong notes. Romans 14, 10 to 12. Naana sa inyong notes. Okay. Now, karon, ingon ko nga ang purpose ng Bima Judgment, okay, at tulad ka sa purpose kayo, ilan mo lang ma'am. Sige, run. Sige pa. Okay, sige pa. Sige pa.
Yan, diha ka kanila. So, ako lang gusto pakadapan din nga ang eksaminon ani, ang susinon din ang atong tibuok kinabuhi. Gikan sa time nga kita nakailas Ginoo, yung time of conversion, ug hangtod karon nga kita buhi pa kita ang voice Ginoo. So hangtod na ni sa time nga mahuman ang atong life dinhi. So yung tibuok natong kinabuhi, our entire life, mo yung examine sa Ginoo. Katong tanan nga gihatag niya kanato mga rasa panalangin. Dito ta niya i-evaluate. So the purpose of the Bema Judgment is to examine Christians' entire life and reward them for their deeds. I-reward sila sa ilang mga binuhatan. Next slide. Now, tanaw ang sunod na point. Diskutan nato ang time of the Bema of Christ. Tapos, amang kinimay ka po. Kining time. Nasa inyong notes na, no? Tanaw sa inyong page. Napa na siya. Yung time. Okay. B. Page number 2. So, kamusta ka na mahitabo? No? So, this event, hindi mo panghitabo, di ba? This event happens right after the church is raptured or translated out of this world. In other words, kining time ng Bema Judgment, mahitabo kini siya pagsakdaw na sa simbahan. Ang musunod na panghitabo, ikan sa pagsakdaw, ikan sa pagsakmit sa simbahan sa tanang Kristohanon, magsugod na dayon ang Bema Judgment. Okay, iklaro lang ako ka na, nasa inyong notes ka na. O tanawa ang sunod na diagram na to. Okay, kita ninyo. So diha, ang cross of church age, from the cross to the present time is 2025 na atong date in the year of the Lord. Ang gap between sa time na to karon 2025 hangtod sa rapture, wa ka kabalo kay anytime na siya may tabo, pwede ugma o niya gabi pwede mo saksimana gikan karon wa may tagna at any moment na siya bubot. So we don't know the gap. But the culmination, ang kahimpitan o graduation ng simbahan, the culmination of the church, ang kahimpitan or the consummation, is the rapture of the church. So, pagsakto sa simbahan, pag humanda yun, magsugod na ang church-age believers at judgment set of Christ. Muna ni Bema. Oo. Now, makita nato diha nga sa ubusan na tribulation, no? sa timeline. Now, ayaw mo kalito ha. Tanawa yung box na violet, yung first na box, ibutang dito the first resurrection. Ang unang pagkabanhaw para lang sa mga luwas. Kita may gisbutan din yung first na arrow, nga gapoint pa ibabaw, gapoint sa cross, kasi yung na banhaw? Si Jesus. Sunod na arrow, nakapoint sa rapture, si Jesus sunod mabanhaw? Ha? Ang church. Okay, kato na mamatay sa tayo ng pag-abot sa Ginoo. Mabanhaw sila. Okay, kauban sila sa rapture, uban sa mga buhi ng ibang upod. Kitagtanan, tagaan, o gitawag na itong heavenly body. No? We become immortal. Unya, ay katulong na pagkabanhaw, okay? Kaya disputan na ito niya, first resurrection ng the saint, pag-human na ni sa rapture, napay pagkabanhaw, pag-human na at the end ng tribulation. Kung sa mana na ang araw nag-appoint sa silang kami ni Christ, kung sa ibanhaw niya? Okay, ang mga gibalaan sa Daang Testamento, the Old Testament saints of God, the righteous of the Old Testament, and also the believers or saints, nakikita ko saints, mga gibalaan, during the time of tribulation. Sila yung na-convert. Dagang ma-convert. After the rapture, okay, ingon ng Biblia, 144,000 from the 12 tribes of Israel, 12 tribes ni Jacob ng Israel, 144,000 i-evangelize nila kalibutan. So in this way, daghan ang mutuol sa Ginoo. So na yung mga Jew po na ma-deliver, ma-save, aning time, kasi ito yung time ng national deliverance of the nation of Israel. So daghan ma-born again ng mga Israelites, aning time. So at this time, God will deal His nation
Karong na present na time, buta pa sila. So there is a national partial blindness of the entire nation. Nabutaan pa sila. But in the near future, during the time of tribulation, here comes the deliverance, that promise. Na the Lord will remove the trouble from the house of Jacob, o maabot ang time na i-deliver sila. And then, appear na ang mga Gentiles na time, na wala pa na Kristuhanon, wala pa na luwas. Ma-convert sila through the gospel. Maluwas sila. So na ay mga mortals na maluwas ani nga time. Kung naapoy mga matay ani because of the judgment and caused by the Antichrist code o sa mga judgment. So may mga madamage. So kung mga damage, ang uban na itong mga naluwas na, sila yung mabanhaw at the end of tribulation. Maunay gitawag pong first resurrection. From the first resurrection, na siya category under that. No? The march of the resurrected believers. Okay. So, the believers, tingong naliha sa church, and then the believers, yung mga nangaluwas during the tribulations. Okay. To qualify the definition, dili mo matawag na church ang mga tribulation saints. Although redeemed sila, ang tawag lang sa Old Testament na mga gibalaan, pwede the Old Testament redeemed. Sa tribulation period, pwede po tawag natin the tribulation redeemed. The church is very distinct. Okay? Ang church, mahuman siya sa rapture. So na yung mga maluwas later on, nadilig part sa church. And one day, kitang tanan matubang sa Ginoo, the entire population of the redeemed, from the Old Testament to the New Testament and to the future age, the entire population of the redeemed, people of various tongue, language, and tribes, coming together as the redeemed, iluwas sa Ginoo. So, ako lang ipakita sa inyo anak. Kaya ang last resurrection is the resurrection of the unbelievers. Okay. Ayaw na po, magdito lang yung topic na to. Vilma. Ipakita lang ako ang diagram sa ato. Okay. So, asa na siya? Ano saan siya may tabo? Sa inyong notes? May tabo ang Bema judgment paghuman sa rapture. Ayan. Now, ingon din yung maigsoon, first, sa Luke 14, verse 14 states that reward is linked to the resurrection. Therefore, since the resurrection is a necessary component or element of the rapture, according to 1 Thessalonians 4:13-17, reward must, not optional, reward is a necessity. Reward must be a part of that program. So, magsunod yun ang gitawag na itong judgment of reward. Okay? Paghuman sa resurrection. Now, ikalawang punto, in Revelation 19 verse 8 sa inyong notes na agyapon, the bride, kinsay bride is gutan din, kinsay yung pangasawunon. The church is already rewarded for her righteousness prior to the second coming of Christ on earth. So, kung sa may language ng second coming, kung imutan-awan ng konteksto ng Revelation chapter 19, ang gisgutan din okay, gisgut din o bride ang church. Dini, nakabato na siya rewardaan tungkol sa iyang pagkamatarong, wala pa si Jesus ibalik sa kalibutan. So, prior or before the second coming of Christ, coming here, down here on earth, bago siya manaog, nakabato na ang church of reward. So, ibig sabihin, mag-una yun na ang Bema judgment sa second coming. Okay, very clear. So, this is not a reference to Christ's imparted righteousness. Take note. Ang giskutan din gi-reward kita sa ato mga pagkamatarong. Pero dili kini pagkamatarong gisgutan din dili ni pagkamatarong nga ato nadawat kay Kristo nga impart
Iba yun sa kaluwasan. Akong laruan. Ang kaluwasan plus minus, di ba? Nung namatay si Jesus, gitangtang ni Jesus, i-minus niya ang atong, sige kuha niya sa ato. Atong mga sala, o iyang gipuno sa iya, gilansang niya sa cross. Ngayon na ito pag-explain. O niya, wala pa yung humanang storya sa pagtubos si Kristo sa ato. Dili lang ang atong sala yung gitangtang. Ang iyang higpit na pagkamatarong, iyang gipuno sa ato, kaya nahimutang mga santo. Gibalaan, hageos, o di nga inyong mga tukan. Tingnan, sa inyong apelido, Santos ba? Hindi yan. Yan. So, what pasabot, as far as our legal standing is concerned, positionally, as far as our legal standing, we are completely righteous and holy. Positionally. Kaya nanong higpit naman ka, nanong kumpleto naman ka nga matang gitawag naman kagbalaan, tungod sa pagkabalaan ni Kristo nga gihatag kanimo. So pagtanaw sa Dios sa imo, di niya makita ang imong pagkawat sinanggo. Ang imong pagkasaman, pagkabugoy-bugoy. Ang siya makita niya nimo? Ang pagkamatanong ni Kristo pinagi sa iyang dugo nga gihatag. Now karon, kung saan nato i-reciprocate, balusan ang maong grasyang gihatag sa Ginoo kanato, nagitagaan ng matagahong na magkinabuhi, ilaw sa grasya, sa pagkamatarong. Usa ang atong pagkamasinugtanon na naglakap kita subay sa pagkamatarong, maunay gantihan sa Ginoo. Now it becomes a personal righteousness. Klaro ba? So, dili na siya positional righteousness. Ito na yung tinatawag na itong experiential righteousness. Gatubok ka sa kinabuhi ng pagkamatarong, pagkabalaan, from glory to glory. So, this is a walk of holiness. This is the sanctification process. Kung na-ay progression at kung na-ay development, pag-uswag sa imong maglakaw sa Ginoo, nagmasinugtan, kailangan sa katapos o grasya na gihatag sa Ginoo nimo. Tungod ni Ana, sa imong mga binuhatan, dahil mo kang suga o asin sa kalibutan. Ibig suga, naghatag ka o kahayag, illumination, ng mga tao na kasamot sila, kung saan kamatuunan na ito kay Kristo. Klaro at ayaw nila ang imong testimonyo pag kinabuhi. Isip ko sa kasi naghatag ka flavor, lasa, sa kinabuhi ng mga tao nakakaplang sila lasa niya kay Kristo. Naintindihan niyo? Tungod niya na sa inyong performance na naglakaw ka siya sa Ginoo, muna ikantihan niya. Okay? Klaro ba sa ito? So, ato lang i-differentiate yung positional righteousness o yung experiential, nakita niya, reciprocate, ni balos kita, nagkinabuhi kita karon naglakaw kita, namataro. Okay? Tungod kinana kita'y katakusugahong mga pinakaw. Nasa atong bagong kinabuhi, nasa atong balang espiritu, ikaw hanta, we are really empowered to walk. The impact, adaw-adaw yung nata, be filled with the Spirit. Kung pasabot, makontrol ka, magiyahan, mapangunahan ka, allow the Spirit to control you, to guide you, to direct you. Kung pinaagi sa Biblia, sa pulo sa Ginoo, kung sa gahong sa balang espiritu, nagkinabuhi ka masubay sa mga tinatawag natong standard of righteousness. Sino po sa mga standard? Ang mapuno adlaw-adlaw sa espiritu, dili na siya gitawag natong muimo natong mura o something special na uban dili isa sa mapuno. No. Tanang Christian kinahanglan yun. Being filled with the Spirit, it means we walk with the Spirit. Yun ang standard ng Christian life. Na nagkinabuhi, naglakaw na sibo sa kabong sa Ginoo, sa Espiritu. Diha pa lang ta makaingon nga kanang atong performance makapahimuot gikan sa Dios. Amen? At atubangan sa Dios. So, balikon ko karon. Ingon ko nga dito,
verse 8, the bride of church is already rewarded for her righteousness prior to the second coming of Christ on earth. Giniward na siya tungkol sa iyang pagkamatarong. Kini nga pagkamatarong na nakabatulog reward, this is not a reference. Wala kini nag-isgot, may tungkol sa pagkamatarong na dihatag ni Kristo ka nato, yung perfect righteousness. But, the righteousness that has survived examination, a product of our obedience. Bunga kini sa atong pagkamasinuntan. Kini klaseng pagkamatarong na mao'y gi-assist, na mao'y basihan sa paghatag ng reward. Okay. Amen. Ikatulo, in 1 Corinthians 4, 5, verse 5, and 2 Timothy 4, verse 8, and Revelation 22, verse 12, the reward is associated with that day. Ni anak adlawa. Kung pasabot, isgutan diri kanus aman may tapo ka ng giving of reward. Kanus aman ng bima judgment. In the word that day. So na very specific po siya nga time ng isgutan. And that is the day in which He comes for His own. Thus, or therefore, it must be observed that the rewarding of the church must take place between the rapture and the revelation of second coming of Christ to the earth. Nagpasabot kini na ang paghatag ng reward o ang bima judgment mahitabo, umupod kini paghatag ng reward, mahitabo kani tunga-tunga sa unsaman. Pagkahuman sa rapture o bago si Kristo mubalik manaog. So between the rapture and Jesus revelation or second coming. Usahay mo ang word na second coming, gamiton po na usahay na revelation. Okay. So mao ka na, nagpasabot ang second coming. So between that, magsugod ang paghatag ng reward. Now, isgutan nato na po ang lugar, the place of the bima judgment. Tanaw sa inyong notes. Okay. Tanaw mo sa screen, tanaw na po. The place of the bima of Christ. These examinations, ano ba ang place, no? Ano ba? Wala pa. Oh, the place. The place, this examination must happen between the realm or sphere of the heavens. So, dili siya maong judgment mahitabo sa yuta. Dili manaog ang Ginoo niya. Dili ang paghatag ng reward, manaog siya, dili maghukom siya. Dili sa langit ni nga event mahitabo. Mo na gingon niya. So, it is said in 1 Thessalonians 4:17 that we shall be caught up, kita aga sakmiton dito sa alapaap aron tagbuo ng Ginoo diha sa kahanginan. In that to meet the Lord in the air. So, mao ka na, kadili siya event sa yuta, event siya dito sa langit, may kabo. Since the bima follows this translation rapture, the air must be the sense of it. So, this further supported in 2 Corinthians 5:1-8, where Paul is describing events that take place which the believers is absent from the body and present with the Lord. Thus, this event must take place in the Lord's presence in the sphere of the heavenlies. Pamutan ko tamo karon. So, wala kay rapture, let's say namatay ang sa Kristohan. Asa siya paingon. Why purgatorio? Asa paingon ang mga luwas pag namatay siya karon. Automatic siya muatubang sa presensya sa Ginoo as disembodied spirit. Wala pa siya'y lawas. Asa yung lawas? Nakapa sa yuta, asbiterio, sa graveyard. Huwag masabot na ayo'y lugar na yung adtuan, the presence of God. At the resurrection day, mag-uuna yung iyahang mga parts ko. Sa resurrection, diskutan din kauban mabanhaw, ang mabanhaw niya ang lawas. So, ato na gitawag na itong rejoining of your embodied spirit, yung imong spirito, o kala, mo balik sa imong lawas na na-dissolve na sa hangin, turn into dust. Ang imong lawas, pinaagi sa milagros Ginoo, yung gamo, matibok siya balik,
o mahimo siyang nangito, o spiritual, o immortal, wala na kamatayon. And during that resurrection day, pagasakmiton siya. Karon asa siya paingon kung sakmiton siya? Dito gyapon sa asa bitaw. Asa siya pagasakmiton siya asa? Kinsa yung katubang? In the presence of God. Ang point na ko din asa ang place ng judgment, giving of reward sa heaven. Kasi just dito. In the abode of God. Pinabaka-langit meron. Hindi ko ba na usalan ko, no? Ato i-qualify ang definition. Kasi, atong i-narrow down. Usahay tawag ko dyan, plural heavens, tungkol kaya na siya yung mga layers. Kanang galupad ang mga langgam, siya tawag na mga layer. Sky, langit po. No? Sky. Unyak nilapas na. Yung rocket ni Elon Musk. Niabot ko dito sa, asa na napita na, nito was na sa atong planeta. Asa na ba yun? Anong tawag yun? Second heaven. Outer space. Lagi ka po ng part na siya. No? Kasi nandito sa ano eh. Unya, yung lugar, the third heaven, yung ingon lang, puy anak ko sa Ginoo. Where that is from. Asa man na? Asa. Kung sa tagay na bangga pa, asa. Asa? Ito mismo sa presensya sa Ginoo. Nung kiniti na nato ni maabot pagkaayo. Ayun yung una-unaan ng heaven, detached kaayo. Interconnected ko na siya sa physical world. Lahi lang siya na ako. Lahi lang siya. Sa tuloy mo presensya sa Ginoo sa duha kategory. Nasa sa tanang dapit 100%. Sa tanang dapit 100%. Dili 50, 60, 30%. 100% na siya sa tanang dapit. He is present everywhere. Walay lugar na dili na sakupan sa Ginoo. Now, kung walay lugar dili na sakupan sa Ginoo, those your mind, dili mo maabsan na ay heaven. Ang Ginoo pa, mapuntin ba niyo sa lugar? Mabutang ba niyo Ginoo sa puntin? Mabaks ba niyo dito? O ikaduha pagsabot sa presensya sa Ginoo, anong physical presence na pwede siyang makikita? Anong tawag na sa Ginoo? The Shekinah. Sa English, the Shekinah presence. The Shekinah glory. The manifest presence of God. Ang dayag o makita ng presensya sa Diyos. Ito yung cloud of glory, yung nagkanupi sa ilang nalahatag sa ilang landong sa Old Testament while they travel from the wilderness. And then, in the evening, mo transform, mausap ka itong cloud, mahimo siyang pillar of fire, haligi ng kalayo, para muhatag o kahayag nila. Kung ilang ingon mo ng Ginoo. Kaya ang Diyos Espiritu man, magpadayag siya sa lain-lain expressions para masabtan mo siya. Nintindihan niyo? Nung ang Ginoo nagpakita na para masabtan nato siya, o mustorya siya sa atong pinulungan, o magkinabuhi siya sa atong kinabuhi. Sa unsang pamaagi man, ang Ginoo nagpakita ng kanyang visible manifest presence. That He also tabernacle or dwell or live among us. Sa unsang pamaagi? In the person of Christ. Ayan. Pamilya lang ba? Diba? Anong tawag kay Jesus? Emmanuel. So the Emmanuelity of Christ tells us good na ang Diyos na kauban nato. Kauban ba nato ang Ginoo? Kauban nato. Pero di kakapas na natin ang heaven. So karon. So asa ang place ng Bima Judgment ni Christ?
Laro na ka na. Now, karon ato na ta sa place, place of the Bema Judge. Ato na ta sa the judge. Jump na ko the judge of the Bema of Christ. Panutan mo. Kinsay judge? Judge. Kinsa? Si Christ. Panutan mo. Sa white throne judgment, kinsay judge dito? Basahan niyo John chapter 5. Open your Bible. Di ba giingon in the white throne judgment, God will judge? Pero explain si John chapter 5. Christ will judge the believers, giving their rewards. Pero to judge also the unbelievers, paghukom, ang hukman ang mga dili magtotoo, kipasa gabot sa mga ngadto sa kamot sa iyang anak. So who will judge the unbelievers? Si Christ. Dapat makita niyo yung language. Kaya nga sa yung language mo diyan, the judgment seat of Christ and the judgment seat of God. Kini yung judgment of the Lord na kini judgment seat of the Lord or the judgment seat of God ang mga pasabot ng ani, ang pasilipit sa paghukom. Yan na. Kaya kitawag niya na the judgment seat of Christ. Tawag ko siya ulit, judgment seat of God. Ang puto na ay yung authority and the exhortation to exercise that. Yung authority to exercise judgment is being handed down or transferred to the Son. So gihatag sa Amahan. Remember yung language of Jesus? All authority in heaven and on earth has given to me. Dapat maintindihan yung substance nun. Tanang otoridad sa langit o sa yuta, ihatag na kanako. Busa panglakaw kamo. Paghimo kamo. Alagad sa kanang kanso. Because one day we will face Christ. O ang huhukom sa tanang tao, luwas o dili luwas, si Christ. So this is a judgment seat ni Christ. Tanawagin mo din the judge at the Bema of Christ. Second, this Corinthians 5:10. Basahan ko ng mga ekso. Kinsay gusto mo basa ka ng tingog kusog-kusog, dili lang tuhod ang makalunod. Na may mic extra niya para kusog mo basa. Pag sa inyo, murag na yung mic dahil sa dalawang kusog ng tingog. Katanaw ako dinitaan, murag na yung mic sa liyo. Palit ko basa ninyo, volunteer. 2 Corinthians 5 verse 10. Kaya kinahanglan matuwa kitang tanan kay Kristo aron iyang dukhan aron nagtagatag sa mga dawat sa atay kaniya sumala sa iyang kabuat. Maayo daw ta sa kalugan. Okay. Katod yun. Di na kinahanglan ng mic. Okay. Asa na tamo atubang? Kakinsa tamo atubang? So the judge at the Bema of Christ is Christ Himself. So it is, okay, so 2 Corinthians 5 verse 10 make it clear that this examination is conducted before the presence of the Son of God. Si Kristo mismo ang mauwing humukom. Sa John 5:22 states that all judgment has been committed into the hand of the Son. Okay? Dito kay ihatag dito kay Kristo, no? And ingon niya mga igsoon, the fact that this same event is referred in Romans 14 verse 10 na kitawag siya hukom sa Diyos, the judgment seat of God, would indicate nagpaligkon kami, nagpamatulog kini, na bisan tuod sa Romans 14 verse 10 kitawag siya hukom sa Diyos, ipaligkon lamang kini na ang Diyos mismo iyang gitugyan ang maong paghukom ngadto sa kamot sa iyang anak. A part of the exaltation of Christ is the right to manifest divine authority in judgment. Usa kini ka pagpakita ko
sa pagtuboy kay Kristo. Naagod siya'y katungod sa pagpadayag sa iyahang Diyos ng otoridad o sa iyang otoridad sa paghukom. Anong sunod nato tanong? Hindi sa isa lang nato para detalyado siya. Kinsa may mga subject of the Bema Judgment. So kinsa may mga maapil aning paghukom ni Kristo sa paghatag ng reward. Kinsa? Church. Apil ba ang daily church? Apil daily. Apil daily. Kinsa may katubang niya din eh? The church. Subject. The Bema of Christ is primarily or we mo na itong principally concerned with believers. Ang isbutan din mga magtutuo. O giyang gi-emphasize din niya. Ang 2 Corinthians 5, 1-19. Ang mga magtutuo, hindi only believers can experience eternal life. Ang mga magtutuo lang makasinati kinabuhing dayon. Sila lang makabaton o immortality na di na sila mamatay. And God's working and only sila ay makasinati sa lihok sa Diyos. O sila lang po na mga magtutuo ang adunay confidence, okay, nga muingon nga samtang naapadili sila sa balay, sa ilang lawas. Sila imong diha absent diha sa presentious Ginoo. Kinsa statement nag-ingon niini sa New Testament? Si Paul. Kinsa gingon ni Paul? Samtang ingon diha, ako na pa sa lawas, ako wala dito sa presentious Ginoo. No, pasabot gi-assume na daan ni Pablo na at the moment of death, mubiya ang akong kalab sa akong lawas, immediately ako moatubang sa presentious Ginoo. Subok pasabot, ang mga luwas lang God umatubang kay Kristo. Mao ka na. Subject of the Bema Judgment. Yan. Tapos siya sa D. Okay. So, mga believers na. So, wala yung appeal ng believers sa niya. Sunod. Say sunod. Next. The basis of the examination at the Bema of Christ. So, may basihanan sa pag-examine. Sige na. Linya na dayo tanan at ubang na dito sa presence ni Lord. Kunya, kung sa may basihanan, si criteria ka rin, no? The discussion is not about whether the person being judged is a believer or not. Dili na siya issue dito. Dili na pangutan dito mo ang iatubang ni Kristo. Was baka di. Wala na dito. I-assume tanan na matubang niya sa Bema Judgment luwas. Mga luwas lang. So, di na issue dito. And salvation is not a factor. Dili na naman maluwas na kung karoon. Baru patubangan sa paghukom ni Kristo. Dili na kaluwasan kisutan hindi. Ang kaluwasan din yung reward pinaagi sa iyong kinabuhi mga sinutan patubangan sa Kristo. Okay, next slide. So what? Okay. So what is the purpose of the Bema Judgment? What's the purpose ng Bema Judgment? Negative aspect. Ang negatibong aspekto, the goal of the Bema Judgment is not to decide whether or not a certain person goes to paradise or heaven. Ang negative aspect, dili na diha isgutan, ang tumong diha, dili na isgutan diha kung ikaw ba malangit ba ka. No? Dili ka na ang issue diha. Ang sa katao, wanto ba siya sa langit? Dili na siya ang topic diha. Kaya i-assume na nga luwas na ka. Next. Eternal destiny, listen to this. The eternal destiny of every man is predetermined before
he dies. The eternal destiny of every man is predetermined before he dies. Next time. Ang walay katapusan na kapalaran sa matagtaw na andam ng daan sa dili pa siya mamatay. So kung i-diskutan na to ang kaluwas mga dili na naiskutan pag atubang kayo sa Ginoo. Ang iskutan dito sa Bima dyan, dili na naiskutan. Ang pagdetermina, ang pag-decide sa Ginoo, ang naluwas ang tawag na, dili pa na, huwag pa ka namatay. Open your Bible sa John 3:18. Nahinumduman po ba ninyo gawa sa John 3:18? Kinsa rin sa likway sa Ginoo. Sige po dito. Those who rejected Christ. Nakabutan ba sa John 3:18? Kaliyo kong basa. Kanan nga mutuo sa anak silutan. Kapag nagpong kinitutuo kaniya, silutan na wala kang siya mutuo sa bukong anak sa Diyos. No, diha pa ba kamutuo after namatay na nga? Kinsa may istorya din mga buhi o mga patay? Mga buhi pa. And listen to this. Katong wala mo tuo. Samtang nabuhi pa ka din. Isilutan na. Huwag pasagot. I-arrange na. Katong mga nag-reject sa Ginoo. And in fact, kung imong basahon pag-ubang language gawa sa John 3:18. Imo nga sa Bible, kausa lamang ang tao mamatay pagkatapos matubang sa paghukom. So there is no second chance after death for salvation. Salvation is here and now. Today is the day of the Lord's favor. Ang kaluwasan karon sa mga ginawa pa mo sa katao. After his death, there is no second chance for salvation. Kaya nga sinasabi ko, kung iskutan natin eternal destiny, ang iyang kapalaran dito, walay katapusan na kapalaran sa matagtaw na andam ng daan, sa dili pa siya mamatay. It's already decided before his death. Mauna, nasiguraduhan sa usa ka tao, wala pa siya personal na relasyon sa Ginoo, naging ba siya? Kaysa yun ng mentality, itulog ng conditions, na namatay si ganito ganyan, atong ipaapuan ko para maluwas ko siya, kung asa man siya kano sa iyang pagbiyahe. Isahan na po siya espesyal, parang paspas. Yan ang mga tinungan ba yata nga part pa sa mga isa-usa na lang po sa karaan. Nalala niya illustration na ako nga na ako'y ikuha ko para facilitate sa lubong. Niya yung mga native na membro na ako dito sa maong lugar sa Cagayan, sa kalugar dito. Nasa ipag-iitli na namatay niya. Magkadili pa man magtotoo mo na kuman. So, nagpipilit pa ng mga tinuuhan nila. So, nung dito na po nag-facilitate, giana na isa ng lumutanan ko. So, dito sa lumon, susuot na. Niya paghumanda yung isusi ang lumon dito na ang lawas ko na ito namatay sa sunod-sunod. Niya naglikang, naiulang ani. Utaman na ito, radyo. Aron malipayon siya sa iyang pagbiyahe. O niya na-discover yung gibutang ng radyo, walay battery. So, naglalis na suko sila. Kinahanglan na yung battery. Alam mo, hindi ko malaman kung siya emotion makatawa ko o mag-uul ko. Pero nisabot ko. O niya, napagay kulang. Pagkapinan mo tanduay. Okay, para malipayon siya.
ba na sa uban sa utok na tungtod karon? Napa ba na? Kayo, mingon iba na asawa. Bantay. Mao na yung problema sa India. Sa India, pag namatay ang bana, usahay, ilang i-burn yung widow, i-appeal siya dito. Murag sa mga Egyptian king ba? Naisbutan man ako yung missionary na si Adoniram Judson. Hindi sa iya yun sa Burma, Adoniram Judson. May mga ingana ng mga practice pa. Kabalik na sa istorya. And so, mga igsoon, dinhi na sigurado mo na nato. I-emphasize ko lang yan. There is no second chance. Munang pag nangamatay, bitaw ato mga pamilya. No? Kinsa ba yung puan na to? Pili ba yung namatay? Ang puan ni mo yung nabiling. Anong libunon sila, gasigon sila, i-comfort sila, kay pingawon gun sila, mag-adjust gun sila, ingana. Nakita din na kaya mag-unta ka diyo, kay minawon man punta apil sa atong mga malas kinabuhi. Pero tungkol na sayot na Kristohan gun sila, sigurado na gun sila naan na sila sa Ginoo. Mas malipayon sila kaysa ato. Diba? Pero katong dili klaro yung pagtuo, wa may Ginoo gon, muna mag-uon ko. Saan na lang ito? Kung ikaroon dihangat, tani ini, nagsakit-sakit pa. Kaya, kung isang tampuan ko dito. Nasa karoon sa purgatorio niya. Kinahanglan magpaampo ta, kaya sa langit, naamambot ko yung kaban ng kaban, dako kapakulba, utanganan kunos mga maayong binuhatan sa mga gibalaan ko sa Ginoo. Kanya ko ba nagsobra-sobra naman ng pagkabuhutan, katong extra ko pwede ipuno sa imong paryente nga namatay. So para maimuhan to, mabayad ka para matampo. So ampo ka, Ginoo, Lord, paampo ka dito, magdagkot ka, magampo ka. Alon, ang maong treasury of marriage, na yung mga treasury sa mga marriage, sa mga binuhatan ng mga saints dito, kapuntos mga anghel ko dito, o niya imutang doon sa imo hapon niya, musa kasaka imo ranggo, ikan sa purgatorio, musa kakarto. Kano sama na ang taabot sa langit? Ay, siguro pa. Wala may purgatorio sa Bible. There's only two places, no? Amen? The place of those who are separated from God, from hell, from the final destiny of the condemned, lake of fire. Oh, this is because heaven. Wala may waiting place o kasi tawag ka na nila. Mayroon na itong purging. Purgatorio. I-purge siya ka. Lipiwan sa ganito. Purgahon siya ka. I-purge. Wala doon. Dapat malinaw sa atin yung teaching na yan. Muna na inibakilan ko sa church history. Nandun karoon wala pa na tanong-tanong na sa unang-unang kasing-kasing sa uban. But yun nga, so, nakasabot ka kay ipunod ka ayaw mo na apply sa ato ang Biblia kung wala na ipasa mo kayo. So, we have that responsibility to rediscover ang tanawag sa gusto sa Biblia. So, mao ka na mga iso. Next slide. So, yun din ang negative aspect ng, di ba, iskutan na ito, purpose. Biblical judgment is not intended to condemn believers for transgression. Tinig, nirgisyo na kami kag pangwat sige pang-ipo kanina ito. Daghan kong ino di mao kaysa mao. Atubang na tayo kanito niya. Di ba ganito atubang sa Ginoo nga murag tulisupon mo ka? No? Di ba? Hindi ba kayo kung din dito? Mao ni. Napalalitan nila po kay sinihan pa. Di ba ng big screen? Imagination na next. Big screen. Para na mao ni gibuhat ni ano? Di ba kapakaulawan sa Ginoo dito? Amen? Ikaw naman natin yung gumanin. Yan, tulisupon mo ikaw. Tumamil ka. Buutan ka sa tubangan nila. Nagagay pang imo. Di mo. Appeal day lahat. Flood controls ka.
standard sa imong gipangutang, ipahimo lang ka mula sa silingan. Ang gibutang ni mong kabilya sa gate, puro 8, imbis na 12. Hindi niya niya. So, ang masa ng class A nga masa, ihimo ni mong masa na wak dito. Muna nakikita po. So, going back mga igsoon, ang basihanan niya, hindi mo sa sikasing. So, hindi mo tayo condemn. So, beyond judgment is not intended to condemn believers for transgression. Wala dito na. Believers are not to be punished for sins they have done before or after being saved by the beyond judgment. Kung pasabot, ang magtotoo, hindi na siya i-punish sa iyang mga sala. Ngayong gibuhat, sa wala pa siya mag-born again, sa wala pa siya na-save, o sa lihang siya na-save na, di ba? Wala pa ka na luwas. Di ba, dadhanot ng himo, di ba mo? Katong sa tanang sala mo sa wala pa ka na luwas, at the moment gidawat ni mong Ginoo, burado na to. Wala to ilabot. Nang hanon, samtang luwas ka, dahil mo pamangyapon ka usay mga sala, di ba? Amen. Yan si buhato na to. Silutan pa ba gyapon ka ato ang Panginoon dito? Sige nga. Kabagan ninyo. Diyan na kaputang diyan. Dili. Luwas naman ka. Kapag mo siya papasagot ng silot? Oo. Ang punto diyan ay nakasilutan. At siya may buhato na sa Ginoo. Ang mabutang sa apiki ang imong reward. Imbis na ng puro, kuhaan na itong 5. Nakalit ko imbis sa litro ng kukul, ang sadre ihatag sa iyo mga tago. Di na tumapsa ng ginawa mo. Ako nang i-anak pagpasabot sa ato. It's the reward that will be affected. We will not be punished anymore for our sins to be dead. Kaya ibayan ni Kristo, idupa ni Kristo sa krus, ang atong sala, past, present, and future. Once and for all, that sacrifice is perfect and complete. So, bisan na kay mga panueho na himo, pero tungkol kay tinuod kang Kristo ha, kung sa Espiritu, sa bagong kinabuhi ng mga mo, mag-improve yung kinabuhi. Amen. Di mo ka perfect, wala hindi mo perfect, samtang di pa ka mahimpit o mabangaw. Pero, ga-improve ka. Kung tungod sa iyong pagpanos, pinaagi mo sa katapos ng ihatag sa iyong na masinuntahan ka, suklian ka na, gantihan ka na sa iyo. Nalipay bataan na? Dapat mula pa datong paglantaw mo. Alam mo, din yung kwento ko, chino, pinag-usapan natin. This is really a serious matter. This has to do with your future, your eternal destiny, yung imong place dito sa future. Kaya ang balikon, ayaw usiki, ayaw ibayro. Bisang pagtaas, nagkakataas na kinukuyo niya, hindi usikan, ikumpara dito sa nagbulan ka na sa Biblis. Dili matananin mo sa permisyon kahapon, dili masuklian. Dili magkakabatod siguro ng applause or appreciation sa mga tao. Umalimtan nila ang imo ng mga ilulan. Naiwan ka na ito, naghimo ng mga ayong binumatan in secret. Na dili siya dayan. Ang imo minusuklian. Because one day, ang tanang na natago sa kangit-ngit, i-expose itadayag sa Ginoo. O basahon sa Ginoo ang intensyon o motibo sa kasing-kasing sa tao. Amen? Tingnan mo yung kalor. Nagahapon ko. Wala ko na-appreciate. Wala nakakita o wala nakadumo. Lumuyan ang gawin kasi pegi-pati ka. Pero nakita na sa Ginoo. Baka may sila nga paglinya na dito. Ito 19 paglinya mo dito, expect ka kay pastor ka, kung daghan church planter ka, dagang kay kagi, dalaro. Pero
if the kind of maturity and spirit at the moment of perfection, at the moment of the rapture, your attitude will definitely change. Here comes humility. Imo tanaw, imo tanaw, imo tanaw, pakoy ako, imo give me. Iana ng attitude. Mausap na yun ka. Mag-increase your knowledge. Mausap na. Dili na itong earthly and fleshly and na itong worldly na mindset ang magpabilin. Perfect ka. Hindi nga rin pag-abot dito, inunubato ko sa naman. Thank you, Lord. Wala na ko'y lang i-expect, bisan even this Lord na kumadawal nito, ako kaya mong ibalik din mo ang dumo. Nandiyan daw na yung mga crowns, gutan na ito po. All these crowns ng skills, gutan, bisan kung saan ang klaseng corona ni, there is one word na gamit to step on this crown. There is this crown of life, but this is a victor's crown. You become an overcomer in life. Nagpadaugong ka sa kinabuhi. There is a crown of righteousness. Utanong mga crowns. Ang tumiskutan na siya. Ang point lang na ako, dinimoni. Ang Ginoo, pag abot na ito dito, inong nabihan, wala na yung punishment sa ato. Wala na. Sa ato mga binumatan, ang imo na lang reward na siya. Next slide. Ano ito tas positive? Basama sa natong Isaiah 38:17 as reference. Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. It's really my benefit na kung aking kabulanan. Suffer ko. In your love, you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Kung nga sa Isaiah, katubangan sa dito. Next slide. Tanawagin mo din sa Isaiah 44:22. I have swept away your offenses. Like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. One is statement sa Ginoo. Kita ka pa sa iyo? Kita ipampa sa ato mga sala? Kita sama sa panganod. Niya, akong diyan gitang-tang mo, gisweet na ko tanan, o sama ko sa morning mist, diyan yamog. Ingon niya, ang imong sala, sama na sa yamog. You return to me, for I have redeemed you. Paano ka tanan ko? Sa Old Testament, yung mga ibalaan sa Ginoo, mga Jewish people. Next slide. Sa John 1 John 1:7, ito i-address niya sa church. Yun siya. But if we walk in the light, kung kita maglakaw sa kahayan, as He is in the light, kundi ang Ginoo na as kahayan, we have fellowship with one another. Natay panaghiusa sa usap-usap. And the blood of Jesus' His Son purifies us from all sin. And all this. Muna yung basis nato sa atong koinonia of fellowship. We walk together in the light. Imposible sa usa ka unbeliever na maglakaw sa kahayan. Amen? The basic assumption, pag Kristo ka mo, isang pag-o sa iyong kalayahan, definitely, you will walk in the light. Okay, yung istorya din niya ang mga bang Kristohanan. We have fellowship with one another if we walk in the light. We better examine our hearts for Kristohanan. Next time. Kasi positive aspect naman sa goal ng Bima Judgment. Ano sa positive aspect? Itong positibong aspect. Therefore, what is the goal of Bima Judgment? Paul states in 1 Corinthians 4 that all Christians should act as obedient stewards of God. Kung sa'yo goal na na kita dapat muliho kita ng mga tiyan, masinugtanon, isip mga pinayanan ko sa nananigan sa Ginoo. Ano ko nga idapas sa kanya ito sa patangan liwas, tanaw sa Ginoo sa ato mga kasasala. In the presence sa diyang kita, kailan sa Ginoo, ang tanaw, trato sa Ginoo sa ato, iyang mga anak.
in the future, in the presence of the Lord, at the Bema Judgment, ang trato sa Ginoo sa ato, kita mo sinaligan. Masulog ko, we are stewards, mga piniyanan ng sinaligan, sa mga butang na iyang gihatag kayo. Busa, tingon niya ang may exam. Paul states in 1 Corinthians 4 that all Christians, tanang Kristongano, kinahanglan yun, should act as obedient steward. Taas ang kamot ng mga sinaligan o piniyanan sa Ginoo. Dili mo ko lang. Ako sa diyan. Kung sa may language niya, pagka masilutan, obedience. Next time. Ingon na niya, additionally, it is necessary, gikinahanglan for the stewards to be found. Kung ikaw sinaligan ka, dapat yung language na matulog-anon. Importante ko na maging. Kaya ikaw, usa ka, pinihalang mo. Gikinahanglan mo ka na. Next slide. Later, Apostle Peter writes something similar. A good stewards of God's many graces, okay, ministers or serves as good stewards of the manifold grace of God. Buti pasabot mga igsoon kita, isip mga usaman, maayong mga piniyanan sa mga gracias Ginoo. Nangalagad ko kita, na maayong mga alagad ko, mga maayong piniyanan, sa daghang mga gracias Ginoo. Nagihatag ka natin. Ito nagihatag sa Ginoo sa ato, grasya. Next slide. As steward was in charge of a large home, tagaan itong illustration, sa isang panimalay na ay mga managers o stewards na ibutang. So, a steward was in charge of a large home or estate in the New Testament. He was hired by the owner and given responsibility of maintaining the estates or assets efficiency. But pasabot, may mo na to, siya ang kasaligan sa tanang kautangan. Ngayon, i-manage ka na matarong, maayo ko. No? Next. Ingon din next slide. He was also responsible. Siya yun ay completely responsible yun siya to the owner sa tagiya and had the authority to hire and fire, spend and save. Ang usa ka stewards. Siya manager. Nagitagaan siya kahong katapos doon sa amo. Sa iyang angay buhaton, sa iyang responsibilidad. Na siya otoridad ng mukhay o tao, makantang, na siya otoridad ng spend, gasto mo ano po, mo save. Next. He was only worried about the recurring meetings with his master. Yan ang concern ko, kanang kanunay ng pagkikita sa iyang aganon, where he had to report on the situation of the estate up to that point. So, pag nakita sa amo, mga tanang amo, kumusta na doon akong hiyaptan din mo mga responsibilidad, report na dahil na kay mga press report. Amo, tindod ko, ang atong abot. Amo, nag-increase ko puro mga kaayuhan ko. Pwede po siya natay ang may problema anin. Imong i-report sa imong amo. Your only concern is to continue to provide an update sa imong amo. Muhatag ka, musugid ka sa imong amo. Gihinganin na mo pag-manage ang mga kaptangan, ang mga responsibilidad ng isang sa mga bagay. Ang klaseng otoridad yung nihatag sa ako. So, karon next slide. Pag-abot naman sa realidad in context, it can be argued that all stewards will stand before the Lord and Master at the Bema Judgment. Okay? Kitang tanan, matubang. Nya, musugid po, tas Ginoo. Do. Yung sama niyo pagbanit sa imong time. Ay, Lord, taas akong time sa email. Sa imong pagdula. Sa Facebook, Lord. Diba? Yung sa pagbanit sa imong time. Di mo na ilista. Kumusin ka sa usang katulig, ha? Tanaw mo. Kanusan ko ka-involve sa ministry? Daghang usik, inyong time, puro personal mo.
nagka-build ka o galing mo ginharian ko. Kaya hindi mo kaplinyan mo. Okay, sunod. Yung sa iyong pag-manage ang mga resources ang iyata kanina. Ito lang, yung mga panalangin na na-receive sa iyo, ang mga properties, ang mga blessings. Yung sa iyong pag-manage. Lord, bill ko pa utang, Lord, 5-6. May problema ka. Na, kung saan ako kahimaya, hindi mo na. Ilumsa naman yung itong nangutang. Hindi na ito kabawi. Wala ganin, ibong abot gani. Diba? Usahay, farming man. Sa utis namin kanito, nakay ibili para sa mga kapus, para sila ang pit mo harvest. Pag isakay na ninyo mo ng imong mga abot ng hakbong ikan sa truck, usahay, hindi mo po nito. Isgutan natin ang kumisgutan, resources or rewards. How to manage your money. Now, pag-utangan po, how to ginagtakin ito? Asa di mo gigamit? Itagaan di kang natural abilities. Mayo ka mo ka. Asa mo gigamit? Diba? Video game. Buwas, okay. Tagaan di kang talento mo po ka. Musician ka, composer ka. Kinsa dito? Kung sa'yo mga composition kayo mong gibuhat. Ato ka sa sports. Lawan mga igsoon, kanang mga talentong gihatag sa Ginoo nato, ang kumunang ana, may maya niyo. Because we are God's image bearer. We are created in the image of God. Kung gusto sa Ginoo nga, sa pagkapanahon nato and we grow into Christ like this, sa atong mga pinangatan, may sama sa dagway ng Kristo. Naabot ang point na ng igsoon. So, given this context, it can be argued that all stewards will stand before their Lord and Master at the Bema judgment one day. Kita tanan. Next slide. And be required to give an account. Ikinahanglan ta mo hatag o sa man, musugid ta, mo report ta of the way they have used their privileges and responsibilities from the moment of their conversion. So after siya naluwas, nagsugod na danon. So, ginusan niya pag-manage, pagdala ang mga pribilehiyo o responsibilidad na gihatag sa iyo. In conclusion, it can be seen that in the past, yung kaniad ko, ang Diyos gitan-out niyang makasasala sa diyang kita dili panaluwas. Okay? But in the present, sa diyang kita mistumano na, God deals with us as sons. Pero, sa pikas babae naman, next slide, in the future, mo atupang taniya, ang tawag sa ato o zaman, mga piniyalan. Okay? We are stewards. We are not simply children of God. We are as well managers of all the graces that God gave us. Next slide. As repenting Savior is firmly placed on the foundation of the death and burial and resurrection of Christ Himself. Kita ng mga naginulsong ko, di ba? Mga kita, naginulsong na ng mga makasasala. O kini nakabase gano'n sa kamatuunan, sa foundation po ng kamatayan ni Kristo. And that is the gospel, the death, burial, and the resurrection of Christ. Next slide. His continuing instruction after His salvation is to rise up and build upon this foundation, Paul says. Na Kristohano naman kita. Kasi may foundation sa itong kinabuhi. Si Jesus. But we have to build on that foundation. Kung sa mga klaseng materialis mo gamiton, pag nagtukod ka, may isbutan na itong analogy ng balay. Kung ang balay, ang solid foundation, yung yung itawag na itong the solid rock. Okay? Kung sa may angayanin mo na materials gamito nimo na mubagay dito with solid foundations. In the spiritual sense, kung atong tanaw na po, kung isbutan na ito ang atong relasyon sa Ginoo kaluwasan, naluwas kita,
Ug makita nato nga there is no other foundation sa atong kinabuhi si Kristo. O kita gitugutan sa Ginoo nga pandayon nato kanang mao kinabuhi nato kon. Pinagi siya katapos. Unsa man mga materialis ang atong itukod. Katubang mga materialis na cheap, barato mo, made in mga materials na dali masunog, dili permanent, inindot ng tanaw sa gawas, pero pag-isnutan na ito, quality and durability, di mo na utay siya pag-abot ng time ng testing. O yung mga materialis na costly, expensive, mahal. Naghatag siya illustration. But let each man be mindful for how he builds upon it, upon that foundation, Christ, upon that foundation, Christ. Now, if anyone builds on this foundation using mga cheap materials, dali masunog sa kalay, wood, no? O ang iba naman, gold, silver, or valuable stones. Next time. Hay, stubble. All men's labor will be made visible. Ang atong mga traagi o ang atong trabaho, may padayag ng guna. May expose na siya. For the days will proclaim it, will announce it, for it will be exposed by fire. And the fire will test all men's work. Dili kita mo'y sunugon. Kita'y sunugon. Ang atong agi. Kung ang imong agi, okay, mahibawaan siya kung mulahutay ba siya pag-agis kalayo. So what if kung ang gigamit niyang materialis karon, na analogy lang ni, don't take it literally ha, na siya yung spiritual lesson gusto i-communicate sa atong gitawag na itong pagkabutang dito at tubangan sa Ginoo. So, ang gigamit niya mga igsoon, na-expose siya sa kalayo, sulayan ko ng atong mga trabaho, regardless of its nature. Okay, 1 Corinthians 3:10 and verses 12 to 13. Next slide. For it is the believer's work, not the believer himself, that will be subjected to the fire. So, ang atong agi mo i-test. Maagi sa kalayo. Next. A biblical reference to the judgment of believers' work, not the believers themselves, particularly as described in 1 Corinthians 3:13. Very clear nga atong mga agi maugayoy sulayan. Next time. This judgment will determine the quality of the work, whether it will withstand the test of fire, ultimately impacting the reward in the afterlife. Remember this. Kung unsang klaseng materialis, mula mo tayo siya tilis kalayo, maapektuhan niya ang imong reward in the afterlife. Amen? Kapangutan ito. Kung sa'y basis na mula mo tayo ang atong reward, o kung sa po'y basis na hindi mula mo tayo atong reward, ang atong agi. Unsay basis na malulungo tayo atong agi, o unsay po'y basis na hindi malulungo tayo, unsay bottom line. O ang natong mga hihimo pinasikat sa asa. Kung kabubuton sa Diyos, ang natong agi mo ilahot tayo. Unsay opposite? Kung dili kabubuton. Kanya, bottom line, kung kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo na himaya. Naay mga paningkamo na sa aton lang. Atong puso, atong talento, atong agi. Kung nalimot na i-appeal ang Ginoo for our own end, for our own plan, for our own interest. Unang usahay for our own glory o kahimayan. Ang imong reward papapas. Okay. Next time.
It's a figure of speech of the judgment seat of Christ is fire. Kung sa'yo represent ng fire, kung tanawin na ito, symbolic yun. Yung fire, nasamay na ito automatic, di ba? Kung sa'yo function ng fire? Cleansing. Cleansing. Tsaka, na siya consuming, mo-burn siya. Okay, mo-burn siya. So, ang fire, sa material, hindi one metaphor of the judgment seat of Christ is fire. Some materials survive fire and other are burned up, as Paul puts it in 1 Corinthians 3:13b-16. So, ang fire, sakto na ito. Saka ng kalayo. Sige nga, bagot-bagot-bagot. Okay. Let's have, okay, let's open the floor for any insights kung saan yung fire din saan yung kalayo din any perspective or opinion will do. Sige, atong entertain. Sister, dimili, kung saan ang kalayo niya? Kung saan ang kalayo? Yes, ma'am. Kung saan kalayo? Walay pagkapano. This is just a metaphor. Ano ko tayo metaphor? Figures of speech siya. Nga naa siya'y kisimbuluhan. Yes. Materialis. Ang quality. Okay. So, na siya ability to test para yan tanaw. Di ba? Ang illustration sa yung gold, yung silver. Pag i-agin mo like stone, kung survive ba? Of course, very obvious, kung survive yung bato, yung gold, yung silver, di ba? Pag-agis ka layo. Di ba? Niya makita niyo how costly, how expensive. I-purify niya yung gold. Madetach itong mga impurities, gawas ng tinguon ng pagkakulang. Makita talagang purity na. Okay. Kini mga costly, expensive materials nito. Pag i-add mo siya sa palay, survive siya. Pero yung straw, yung tsaka, wood and hay. Kung sa'yo i-describe niya din, anong language yung gamit din? Construction language din. Di ba balay ang isutan? Sa Israel, pag may katutugod kag balay, pag may panday, automatic na sa may nato kahoy, di ba? Ang materialis dito. Pag mo yung kagmason, lagay ko sa mason, simento. Sa ilang time, mga panay minto, simento. So, paano siya gagawa? Ilang mga balay dito, hindi pareha sa ato. Ilang balay dito, parang mga box ang atong usahay yuta. So, paano sila mumix ng clay na murag ang iyang kagahi, murag siya o murag siya simento. Na sila yung mga gamiton mo na, di ba? Oo. Ay hay, na ay, panaghimo sila. Pero si Solomon, anong gibuild na yung palace, ano materialis yung gigamit? Na ay mga, of course, na yung mga hardwood na apoy, tsaka, iputo sa Pulawan, okay. Ang punto lang niya, hindi, gusto niya i-drive ang point between mamahalahadon o cheap, permanent o temporary. Papiliun lang ang sa iyong mula hutay. Ito ang mga tao dito, ganahan tag quality, kasi naman na ganahan quality. Pero sayang yung like, kulang ta sa means ba? Mamili na lang takon sa man. Dito sa mata, ini, wapo kayo. Hot and cold. Gawas yung hot and cold. Pero yung lahok
Kung mapalit ka sa sakyanan, mabase sa brand. So, pagtatak, Japanese, kabalo pero pagtatak, tatakbuhin. So, yung quality disputan din. Pero, ang quality mo kung dili mo tanaw sa gawas. Ang gusto i-communicate din yung motive ng kasing-kasing yung quality ng heart sa iyong pag-ibig sa mga butang. This is the test of our heart. Pag-agi. Natanda na itong agi, pagsusi na, kinsay motibo niya sa pag-ibig. Kinsay hindi maya. Next time. The quality of each man's work will be put to the test by the fire, and he will be rewarded if what he has constructed endures. Kung mula po tayo niyang ipupul. He will lose if it burns up, and he will be saved, but only as someone who is escaping the fire. Ang problema, Lord, okay? Kung masunog, mawagi ang iyo. Save gihapon siya, pero nanimahong siyang aso. Hindi kasi. Naluwas siya kay, ang topic sa Bible judgment, di ba naluwas ka, luwas ka magpadaan. You are saved, but you lose your reward. Pero kung wala hutay siya, hindi. Makapatundod siya, reward. Under the Lord's examination, your life's work as a disciple of Jesus will be exposed of what it is to be. Pwede you have a good reputation. Might be the people, talagang mura o inalanganghi. Anyway, anointed, servant of God, buutan. Diba? Pwedeng dito sa iyo, taas kayo yung tanaw sa mga tao niyo. Listen to this. Pwedeng dito sa iyo, you receive plenty of praises of daghang mga testimonies. Pero sa matas Ginoo, it is like fire that will penetrate to your human soul. Hindi ko na maligis. Pag-abot sa namin, ang totoong palakpakan dito, yung ang ilang word, ilang utay. Because this is always the matter of the prayer. Pwedeng bida ka dito sa yuta. You have all the titles here. But guess what? Who will really judge fairly na tinuod makakita sa iyong tinuod na kondisyon? Ginoo. Kaya minsan, although na, yes, we are comforted, saved na bulta. Pero, ang tinuod mo dyan sa atong ating Ginoo, wala accepted yan. Yun na. Pwedeng dakong ikag-congregation. Sikap ka. Daghang ka na-contribute sa community of faith. Pag-abot sa langit, tanaw sa inyong kasing niyo. May bibigay ka daghang panahimo, Lord. In your name, Lord, tanaw mo niya. Maybe you have reason out. Pero niya, na ay baro ko dito ngayon, trabaho ka na Domingo, umuwi pa siya. Tinghugas mo sa singkuranan, kaya ka ng mga mati mo sa isimpa ba, ikaw ng grapo. Yung ipang tagip-tip ng lingkuranan. Naghihimo niya free of charge. Na pag nagpatawag ng simbahan ng bayanihan, daghang boss, usanay servant. Pagtayan ninyo, hindi nyo may katanaw ko dali. Iagi na lang kung ingani, guys. Seryoso rin. Ngayon ito, alsa nyo sa likuran, waka nyo sa entitled. Alam mo sa invitation diri sa ministry, daghang magpupud pag-abot sa front. Amen.
the way to exaltation is also the way to bow down. Humble yourself before the mighty hand of God. The right time, He will exalt you. So reward or loss of reward are the outcomes. Muna yung resulta. Pwede na may reward, bawang reward, muna siya yung outcome. Even if we are His, from us, some of us might just smell smoke when we walk into His presence. Another expressions lang doon na tuhod, no? Ang Ginoo na may tag-iya na to. Pero maugani na. Huwag sa langit, of course, hindi makapakaulawan mo dito. Ikaw mo feel with the Lord during my lifetime. But thank you for your grace, Lord. Namunta, during my lifetime, wala ko usiki. Namunta, Lord. Namunta, nihatag na po ako panahon ng uban. Dito nagsineryoso pag edad na seniority. Nung batan ko pa, huwag panahon sa kaya wag naman siya, nag-retire naman sa huwag panahon. Mag-serve na ko sa Lord. Mas visible na po kayo. Nagsugod kag-serve sa Lord after your salvation. Kadayon mo ka. Yung commitment na to, wala na kadipindi rin siya based sa circumstance na ito. Bisa ito sa kahintang steady yung commitment. Next slide. Ano yun din? Positive consideration. From these verses, it is apparent or clear that God classifies that work of believers into one of the following 6 areas. Next slide. Kung i-classify sa Ginoo yung mga buwan. These gold, silver, and precious stones, those destructible and worthless objects will be totally consumed in the fire. These are the wood, hay, and stubble. But pasabot, ipag-categorize niya dahil itong mga magpabilin sila, mulahutay sila, o hindi mulahutay sa kalay. Next slide. Though it is difficult to know just what goes to make up a golden work or a stubble work, we are nevertheless informed of certain general areas in which God is interested. Next slide. Can you lose your rewards in heaven? Yes or no? Next slide. Next slide. St. Augustine emphasized that any good works performed by believers are made possible solely through God's grace. Ang tanaw ni St. Augustine, nga kita, ang atong mga binuhatan na di-perform, hindi mo naman posible tungod yun. Tungod lang yun sa iyahang grasya. Amen. So, ano kayo pa siya ko? He argued that humans cannot claim merits for their actions. Kung hindi pwede ang punong niya nga, Lord, ha? Ang ayang ko. Deserving ko, Lord. He argued that humans cannot claim merits for their actions as even the ability to do good comes from God. Mga igsoon, down, itilot pasabot na yung casting din, tungkol sa gracious Ginoo. What ay anay ko na? Ang unang. What I claim? You are not entitled to anything. Simply because God gave you that grace. Humble yourselves. Kausap na itong perspective. Amen? Munang dito sa dulang dito, kung i-appreciate ka. Brother, galing naman ginawa mo. Wow! Hallelujah! Sa Ginoo yun. Sumangin pa ka. Diba? Diba? Pag-impay ka kita. Ano ba naman? Ano naman sobrahan? Ang Ginoo natin tayo. And hindi yung mga igsoon, yun ang sinabi ni St. Augustine. Iwasan mo lang yung portion. Next time. Wala. Ningundang ng Lord, si St. Augustine. Next slide.
Kindly next week. At siya nakita ninyo. Symbolic na siya. Sa ilang time ka rin, itawag ka na, muna itawag nila Victor's Crown, Stephanos. Pag ulagan ka sa lumba, sa mga sports, tagahan ka o biro. Next time. Ang galing mo sa galing ko. Alam mo, ito yung 54 elders, yung represent ng church. Na sila yung mga Stephanos Crown. Buhaton mo sila ng crown. Nalipod sila sa mga thrones nila. Pero dili diadem crown. Tapos yung crown niya, mo na igamit dito kung bago na sen, imong sen. Kalungsod. Kalungsod. Pedro Kalungsod. Mga itong crown niya dito. Bilang Victor. Victor's crown. Sige lang kayo, pabuhatan ko ka na mo po. Okay, hindi kasi. Doon ang kalasing crown gisgutan sa Bible. Diadem and Stephanos. Yung diadem, muna siya ka-represent na ang tagaan sa puro na hari. Pero hindi sila mga kings, yung mga elders yung gisgutan sa Book of Revelation. Mga ordinary people din sila. Kaya hindi diadem crown ang tawag doon, igutan. Ang language sa Greek na is Stephanos crown. Coronas kadaugan. The Victor's crown. Nya ang Victor's crown, daghan siya klase. The crown of life, the crown of righteousness, the crown. Pero katutanan itawag na the Victor's crown. Yung crown of life, ito yung crown na nidaog ka sa mga pagsulay, mga tentasyon, mga paglutos. Sagutan na ito niya. So every crown, one session ka. Pero kung i-speed up na ako, I can double that. Kung kaya pa na ito sa akin. So, the crown of life, mga kanan. So, putod na lang po niya mga ikso. I-discuss pa na ito ang mga butangan. Pero passing lang din siya, nasa inyong notes. Passing na gitag-gihatag na po. Ako sa'yo, representahan ng itong mga crowns. But we will discuss more thoroughly in details yung mga rewards na yan. Kasi susunod na i-discuss ko na ito, the Bema Judgment and Rewards. Focus na ito sa rewards. Wala na nato na discuss. Saan ba nato discuss ang part 2? Wala. So, napatay ko lang sa part 2. So, bring your notes next week. Okay. Next week. Martes, no? So, Tuesday, dadun nyo yung notes kasi we will continue with our study. Let us pray. Daghang salamat Ginoo sa hikayon na magpatulusan na imong gihatag ka namo. Lord, nagpaubos kami kanimo. Nindot kayo Ginoo na Lord, na mapahinduman kami kanunay, Lord. We are thankful, Lord God. Sa dako kayo mo giandam nimo sa pikas na bahay, pikas kinabuhi, Lord. In the afterlife, thank you, Lord, for such blessings na imong gipahilunan para sa imong mga anak, para kanamo. We are thankful for that, Lord. No one of us can here, Lord, deserving. Walay angayan ka na mo, Ginoo. Kining tanan, tulog lamang, nagigrasyahan nimo kami. And will we enjoy these benefits and privileges, Lord, and the great responsibility ngayon gihatag ka na mo, Ginoo. Salamat usab sa grasya na kami itagaan nimo gawon mahimo kini. So help us, Lord, to maximize, Lord, all the graces that you have given to us, including our time, our talent, our resources, Lord. And many more blessings and graces in gihatag ka naman. Tagay kami sa wisdom kung saan naman kami gamiton. Nang muhatod kanunay sa imong dungog kahimayan. We are thankful, Lord God. Na kini maong kamatuoran, mahimong padayong pabiro usab na magdasig ka namo sa adlaw-adlaw. Nagdili lang tanan namo mga sakripisyo kahalo dinhi ang masuklian. Kung dili siguradong masuklian ngayon kini sa pikas na kinabuhi. And we are thankful for that, Lord God. Lord, dili man mahimong fair usahay kinabuhi, Lord. Dili man usahay, Lord, fair ang among mga kahimtang, Lord. Lord, but you have, Lord, a fair judgment, Lord. O salamat, Ginoo, na ikaw ang Diyos na maayo ngayon butanaw sa among mga kahimtang. And we are thankful for that, Lord. Karantag na sa among pagpamauli, baluro na mo ang naging